Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao man at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo namin nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad. Buenos Dias! At magandang umaga rin po sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzales. At ako naman po, si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po yung programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakinggan, napapanood rin po tayo sa ating pong mga Facebook, YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa Channel 185 sa Signal TV, sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay inaagapayan din at sinasamahan ni na Absidi Ferrer, Phil Lagtapon. Kasama din natin si Miss Minka Tiangco, ang ating Prodtex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Raymond Paner at yung mga kasama rin natin sa Bukawi Transmitter site. At sa punto naman pong ito'y nais nating pasalamatan ng ating mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng ating Panginoon na sa inyong pong suportay, 75 years na pong naibabahan ang pangat mabuting balita ni Kristo Jesus. At sa ating mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayo mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bumisita na rin mo kayo sa aming pong website, no, sa donatenow.febc.ph, yan po yung one word, donatenow.febc.ph para naman sa iba pang mga detalye. Pero bago ho namin ipagpatuloy ni Attorney Chon ang ating pong diskusyon, ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Libro ng Kawikaan, chapter 19, verse 1. Ang sabi po, mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na kung may legal na katanungan, maaari po nyo ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Sa ating pong pagbabalik, makaraan ng ilang sandali, ay tutungo na tayo kaagad sa ating punto per punto segment kung saan tatalakay na naman tayo ng isang napapanahon na batas at tayo pangungunahan ng ating batikang partner na si Attorney Jeremiah. Kaya pag po kayo maglilipat ng istasyon, magbabalik po kami kaagad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisi ng maiksing kumot?
Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ipinagdiriwang ang ika-75 taon sa himpapawid sa radyo, telebisyon at social media. Ito ang FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Bellica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales at nasa unang segment na tayo, punto por punto, no? At ano bang batas ang pag-uusapan natin, Attorney? Actually, Attorney, pag-uusapan natin ay hindi lang isang batas, pero ito ay pangkalahatan na patungkol sa conjugal property at yung mga tinatawag na property regimes within marriage, no? Yung mga property. Tama. Napakaganda niyan, Attorney, noon. Kasi may mga katanungan din tayong tinatanggap na may kinalaman sa mga paghahati ng ari-arian ng mga mag-asawa, no? Tama. Kaya nga pag-uusapan natin, kasi kadalasan naririnig natin yung mga usapan na iba't iba, ano bang property regime ninyo? Conjugal partnership, absolute community of property, complete separation of property, so on and so forth. Kaya titingnan po natin ang mga bagay na ito, no? So, Attorney, ito ay napapanahon lagi, no? Lagi itong isupan nito kasi basta ikaw ay nagpakasal, sinasabi na ibinibigay mo na ang iyong lahat-lahat, isinusuko mo na rin ito sa iyong kapartner. Kaya nga malaman natin na kadalasan kapag nagkakaroon ng complication ang relationship ng partners, nadadamay syempre ang kanilang mga ari-arian, lalo na kung sila ay may mga tagapagmana na tinatawag. Okay? So, meron ho tayong pag-uusapan na tatlo na property regimes na kinakailangan ho nating pag-usapan. No? Ang una is yung tinatawag na absolute community of property. Pangalawa is yung complete separation of properties. At yung pangatlo yung tinatawag na conjugal partnership of gains. Okay? So, dun ho muna tayo sa una, yung absolute community of property. Doon po sa ating pong batas ngayon ng Family Code na naipasa po noong August 3, 1988, ang lahat po ng mga mag-aasawa after 1988 August 3 ay pamumunuan na po ng tinatawag ng regime of absolute community of property, ang kanila pong mga ari-arian. Ito po ay nangyayari lalo na kung wala ho kayong prior na pinag-usapan kung paano ho ninyo pamumunuan ng inyong pong ari-arian bago kayo kinasal o yung tinatawag na prenuptial. Yes. Meron pa bang nagagawang prenuptial? Aba, meron. Ako, may nakilala abogado na aking kaibigan na hindi ko alam, meron pala silang prenuptial agreement ng kanyang asawa. Ibig sabihin, meron pa rin mga gumagawa na to. At pag-usapan natin yan later, no? So, ang community, ang tinatawag na absolute community of property, it shall consist of all property owned by the spouses at the time of the celebration of the marriage or acquired thereafter. Yan ay ayon sa Family Code ng Article 91. Ibig sabihin, lahat-lahat ng iyong pagmamay-ari bago ka kinasal at pagkatapos mong makipag-isang dibdib sa iyong napangasawa ay magiging parte na ng absolute community
of property ninyo. Kaya nga tinatawag na absolute, ibig sabihin lahat-lahatan na. Kung ano ang akin bago tayo nagpakasal, iyo na rin. At kung ano iyo bago tayo nagpakasal, akin na rin. At syempre, ang lahat ng susunod na ari-arian pagkatapos nun. Kaya absolute, no? So this current governing property regime sa isang agreement ay kinakailangan ito ay dapat ng masunod. So kaya nga absolute, no? Sabi lahat na. Both of them will become owners. Sa At property. attorney, gusto ko lang dagdag din, no? Ang ganda lang ng ano niya, ng idea niya, di ba? Kasi, di ba sabi nila ng mga family code commissioners na in keeping with Filipino, ano yan tradition, di ba? Na, sabi na nagsama kayo lahat, pati ari-arian, wala nang, ano ba yung akin, ano yung sa'yo, di ba? Oo. Kaya nga, attorney, yan yung sinasabi nga na what is yours before marriage is now ours, and what is mine before marriage is also ours, and everything we earn during marriage is both ours, no? Lahat-lahat na talaga. Yan nga yung sinatawag natin na absolute community of property. Kaya absolute di ba? So, mula sa isang absolute na lahat sama-sama atin lahat, ay papunta naman dun sa kabilang absolute din or complete, ito na may tinatawag na complete separation of properties. Okay? So ito yung naman complete separation of properties ay kabaligtaran naman noong absolute community of property. Pero kailangan natin ipaalala, na binanggit nga natin kanina, na kapag kayo ay walang usapan sa inyong marriage, automatically yung absolute community of property ang siyang magiging property regime ng inyong pagsasama. Pero kung gusto ninyong gumamit ng iba na property regime katulad ng complete separation of properties, ay kinakailangan meron kayong prenuptial agreement. Kailangan meron kayong kasunduan. At isusulat ito ay ito isusumite mismo doon sa civil registry. Okay. Ang regime naman ng complete separation of properties, it refers naman to present or future property or both. It may be total or it may be partial, no? Kapag sinasabi mong ito ay partial, ang property, yung mga ari-arian not agreed upon as separate shall pertain to absolute community. Ibig sabihin, meron ka lang mga pinipili na mga ari-arian na hindi nyo kinakailangan at dapat isama. Ibig sabihin, parang mistiso ba, no? Medyo ito ay separate sa iba, yung iba naman absolute, no? Yes. Ngayon, kapag each spouse shall own, dispose of, and possess, administer, and enjoy his or her own separate estate na without the need of consent of the other, no? Hindi na kailangan magpaalamanan sa kabila. Hindi katulad ng kapag kayo absolute community property, kada benta ng lupa, benta ng bahay, benta ng kotse, kinakailangan mayroong pahintulot ng kabila. Dahil nga, ang lahat ng sa kanya ay sa'yo, lahat ng sa'yo ay sa kanya. Binenta mo yan, kailangan magpaalam. Pero kung complete separation, ay pwede mo nang gamitin at gawin ang gusto mo doon sa iyong mga ari-arian nang hindi nagpapaalam sa iyong asawa. So to each spouse shall belong all of the earnings ng kanyang profession, business, industry, at lahat ng mga kinikita, fruits, whether natural, industrial, or civil, ay sa kanya lamang. Ito'y separate na kanyang property. So itong property regime ng complete separation ay kailangan in effect ito, no, doon sa iyong prenuptial agreement. So ito ay we need to agree which properties must be exclusively separated and not to be part of the common properties. Ayan. So yan yung tinatawag na separation or complete separation of property. So, mula sa absolute community, na sama-sama, tungkol naman dun sa complete or absolute separation, meron naman yung nasa gitna. Yes. There's more. Meron na yan, yung conjugal partnership of gains. Yan yung marami sa ating mga magulang na dahil sila'y kinasal prior to 1988, ano? Ang kanilang property regime ay yung conjugal partnership of gains kung wala silang kasulatan. So ang conjugal partnership of gains naman, ito yung tinatawag na
kung meron kayong prenuptial agreement after 1988, August 3, 1988, pwede niyo sabihin, ayaw namin absolute community property, ayaw din namin ng complete separation of property, gusto namin conjugal partnership of gains. Yes. Ito ang most common property regime sa Pilipinas. Tama. Marami ngayon yan. Kasi majority ng mga middle class na pinanganak na married na Pilipino ay wala silang prenuptial agreement noong 1988, prior to 1988, lalo na yung mga magulang ng marami sa atin. Yes. Pero under sa regime ng conjugal partnership of gains, ang mag-asawa ay meron silang tinatawag na common fund, no? Na proceeds at products ng bunga ng kanilang income mula sa kanilang separate properties. Ano ibig sabihin na to? Noong yung mga ari-arian ninyo na sa inyo bago kayo kinasal ay nananatiling sa inyo lamang. Okay. Diba? Yes. Pero kapag kayo'y kinasal na, ang mga ari-arian ninyo na personal ninyo sa inyo lamang before ay nananatiling personal pa rin sa inyo. Subalit, ang lahat ng kikitain or after your marriage ay mapupunta sa inyong common partnership of gains. So halimbawa, ikaw ay meron sarili mong bahay o sarili mong kondo o sarili mong kotse o sarili mong negosyo. Pag ikaw ay nag-asawa, yung sarili mong kotse, sarili mong negosyo, sarili mong bahay ay mananatili pa rin sa'yo. Pero pag ito ay kumita dahil ito ay iyong pinarentahan, yung pinagkitaan nun ay mapupuntang pagmamay-ari na ninyong dalawa. So kaya nga ang tawag conjugal partnership of gains. Kasi ang papalagay ng batas ay nangyari yung gains na yan dahil sa pakikipagtulungan ng mag-asawahan. Ngayon, tandaan mo natin that all properties na they acquire before getting married will be their own exclusive property. What the man owns is his own. What the woman owns is her own. Those properties acquired before marriage will not form part of their common properties during marriage, but the fruits and income of such properties now forms part of their common properties. Ito yung kasabihan na sinasabi, what is yours before marriage is still yours. What is mine before marriage is still mine. But everything we earn together during our marriage is now ours. Ayan. So yan po yan. Tandaan po natin yung absolute community of property, complete separation of property, at yung conjugal partnership of gains. Attorney, ano masasabi mo? Oo, galing lang talaga ng pagkakalatag ng framers ng family code. Balancing-balanse, no? Kaya may pagpipilian na po tayo ngayon, kasi marami hindi naman pinagbibigyan ng pansin masyado yan, Syempre, except sa mga ultra-rich siguro, hindi ba? But meron tayong batas po para sa paano ba ang pag-aayos ng mga properties natin kung tayo po ay mag-asawa na. Kaya napakaganda nitong discussion na to. Thank you, Attorney Jeremiah. Kaya nga, attorney, sa ating pagbabalik, aabangan ninyo naman ang isa pang napapanuhong panukalang batas na i-discuss po sa atin ng aking pong partner, si Attorney Chona, sa Akala at Panukala segment. Kaya wag po kayong aalis. Babalik po kami dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Ako po si Roderick Toloy, tribong Bugalot. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nunod ang madmin, midagaw ka, Panginoon, tud oras sa ito. At ikamakon, idalagdi mo, Panginoon, yung ekonomiya, bansa min Pilipinas. Nun si kayong uwi, Panginoon, patabutso. Dalangan ko din, Ama, yung minon, kumpanya, minon business, nun i-bless mo, Panginoon, ida. Para uwin, on out, Panginoon, on tabot uwi. Yung ekonomiya, Panginoon, lugad mi. At dalangin ko, Panginoon, na sana ay uado yung mga foreign investors na invest, Panginoon, lugad mi. Para mangkawadaan nun, ni mauadon talabako. Para di maaway talabako to, Ama, ay mangkawadaan da. Para makadupi man, nun, uwin, bangon, Panginoon, unsikin, awat, tabot yung ekonomiya to Pilipinas. At ikaw mga Panginoon, idalagdi mo yung mga amin ng economic managers sa Panginoon yung mga akad idan maibaya
para yung amin Panginoon nun pandamnaman da ay idapat da para uwin on awat Panginoon yung peso. Panginoon, ito yung pan gumakon idalangin di mo oras sa ito at manmadawa kang sibagan mo. Panginoon, sa iman lagam magamakon idalag di mo, pandayok di mo, dalayan ko di mo iman nga daniso. Amen. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa pang napapanahong panukalang batas. Attorney, ano bang pag-uusapan natin panukalang batas, Aaron? Oo, napapanahon ito kasi nga lalo na sa ating mga mag-aaral, kasi alam naman natin nung ipapapad na ang K-12 ay meron ng mga pinipili na mga tracks, no? Ang ating mga mag-aaral. Kung let's say tingin nila pag sila ay magkokolehiyo, ano bang linya, no? Sila ba ay sciences, sila ba ay sa arts, sila ba ay business, di ba? May mga ganyan. But meron din about technical vocational training, no? TechVoc na tinatawag natin. So tingnan natin, may kinalaman diyan itong panukalang batas sa Senate Bill 2281 na mayroong title na an act granting free competency-based assessment for senior high school students taking training vocational livelihood track. So, ito yung mga nagre-require kasi ng mga certificates of competency, national certificates, etc. Kasi nga technical skills to. Hindi ito yung something that you just learn in theory, pero very practical, very technical skills training. So, may gastos din kasi to, di ba? Meron ding mga requirements. So, dito daw sa curriculum ngayon ng senior high school, at in-implement ito ng Enhanced Basic Education Act of 2013, merong specialized upper secondary education that offers 4 tracks. Yung nabanggit natin kanina iba. So merong academic, TechVoc, merong sports, arts and design. Now, yung TVL, yung TechVoc livelihood track, merong 5 strands pa pala ito. So merong agri-fishery, merong home economics, industrial arts, information and communications technology, and maritime. So, kasi meron din tayong mga kabataan na talagang ito yung kanilang nagiging linya after ng high school. So, inihahanda rin natin sila. Kung kaya, sabi, kapag daw natapos na itong technical, vocational, livelihood training na track sa grade 12, pwede na raw na yung estudyante magkaroon ng isang National Certificate Level 2 provided na pumasa siya sa competency-based assessment ng TESDA. So daw itong NC2 na tinatawag or Certificate Level 2 improves the employability of graduates in the fields like agriculture, electronics, and trade. So, kasi attorney, I'm sure narinig mo rin ito, na tila doon sa mga nagtatapos nating mga senior high, grade 12 students, at sila supposedly pwede na rin magtrabaho. Di ba? Yun ang idea, no? Yun ang konsepto, yun ang goal. But, di ba lumalabas sa statistics na 20% lang ng ating mga kabataan na nag-undergo nitong mga trainings na ito or even sabihin natin yung matapos nila ang grade 12, parang 20% lang sa kanila ang na-employ. Dahil ang sabi ng mga employers, kulang pa yung skills, kulang pa yung training. Kung kaya minabuti naman at sinaalang-alang yan dito sa panukalang batas na para magkaroon sila ng tsansa na ma-employ after grade 12
kinakailangan magkaroon sila ng competency-based assessment. At ito na nga ay lalong-lalo na sa larangan ng agriculture, electronics, and trade. Kasi raw, based on the records of DepEd, yung enrollees in the technical vocational livelihood track nag-decline, bumaba in the past years, no? Starting 2017, nasa 1,000,000 mahigit ang ating nag-enroll ng mga kabataan dito sa Tech Voc livelihood track. Pero nitong 2021, bumaba siya to 993,000. So may nakikita silang decline. Ngayon, kaya minabuti ng ating mambabatas na sa pamamagitan ng panukalang ito, maasistahan ang ating mga senior high school students taking up technical vocational livelihood track na pag sila ay nag-undergo ng training and skills training din, dalawa kasi ang training na yan, magkaroon na agad ng competency-based na exams para ma-measure yung kanilang kakayahan at kalinangan para ma-ensure naman natin na pag pumasa sila doon, pwede na silang ma-employ after ng kanilang high school graduation. Kasi nga, let's face it, attorney, di ba, na habang dinideliberate itong K-12 noon, iyan yung tinitingnan na, sige, dadagdagan natin ng 2 pang taon ang basic education natin, pero dapat meron silang pagkakataong magtrabaho after ng kanilang pag-aaral. So, meron ng mga guidelines ng DepEd patungkol dito at sinasabi ng isang order ng DepEd na yung voucher subsidy, siguro baka narinig mo na rin to, for the assessment fee, kasi may bayad yung assessment fee, 550,000 pala, 550 pesos yan, shall be limited to 1 national certification. So yung learner ngayon na magte-take nitong assessment na ito at dapat ito i-conduct at the end of the school year, kaya lang kung kailangan niya ng maraming assessments, di maraming 550 pesos din niya na babayaran niya. So medyo mabigat din, hindi ba? Kaya ang sabi dito, the partner institution may cover the said fee or the school recipient may request the assistance of the LGU. Kaya lamang nga, syempre yung daw coverage assessment fee may not be always provided. Kaya, in-emphasize daw ng Philippine Institute of Development Studies na meron ng clamor na isubsidize naman yung payment ng fees for taking the national certificate exams for TVL graduates o yung Technical Vocational Livelihood Track graduates kasi marami sa kanila galing naman sa poor households. At kung hindi naman nila matetake ang mga certification assessment na ito, it deprives them the chance to get employed. Kaya nilalagay nila dito sa panukalang batas na dapat bigyan natin ng pansin yung possibility of supporting our students who are required to take the exam by their employers but they cannot afford the exam fees na baka pwede ngang i-subsidize na ito. Kaya't maglalagay na raw ng existing fund and mechanism system to be put in place. Now, to help achieve the objective of employability of senior high school students after graduation, the Free Competency-Based Assessment for Senior High School Act seeks to make the assessment being conducted by TESDA free. Free na raw for all senior high school students by including it in the voucher program for the SHS or Senior High School Curriculum to include all tracks that require certificates of competency and national certificates. This will institutionalize the said benefits and therefore help the students maximize their available financial resources by allocating them to other expenses that they need to finish their studies. Mukhang may patutunguhan ang panukalang ito. Yeah, tsaka parang pinasimple niya kasi total nga naman yung mga sa senior high, meron sila mga strands na kinukuha na. And dapat it also has to ensure
na yung additional 2 years na ibinigay dito sa mga mag-aaral, no? Mm-mm. Ay it already prepares them, not only prepares them Yes. skill-wise, pero qualifies them by a Oo. national certification. So pwede na magtrabaho silang Oo. syempre yung magkukuha naman sa kanila o mag-hire naman sila kung sakali ay kumpiyansa din na mayroong Yes. nag-certify na government agency na ito yung talaga Mm-mm. certified ang kanilang skills. At kung ang problema ay yung bayarin, ayan, mukhang iyan ang isang bagay na binigyan pansin ng panukalang batas na ito na magkaroon na raw nga ng subsidy at mukhang meron pang free, no, na parang kasama na doon sa voucher, no, na kung saan magkakaroon na ng mga assessment and competency tests and exams na para hindi naiintindihin pa ang mga bayarin. So nawa ito nga ay maging ganap na batas. Ito nga po ang Senate Bill 2281, Free Competency-Based Assessment for Senior High School Act. Tayo po ay magpo-pause for a break. Sa ating pagbabalik ay tutungo na tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan bibigyan daan na po natin ang mga legal na katanungang ipinadala ninyo dito sa ating programa. Kaya huwag kayong maglilipat ng istasyon, magbabalik agad ang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa? Wala na nga. Wala. Ang maging tunay na Pilipino sa isip, salita at sa gawa. Siyang nakaukit sa aking puso dahil may lalang ang may akda. Paano mo nga ba maipapakita ang pag-ibig mo sa bayan mo? Magbayad ng buwis! Sumunod sa batas trapiko, sumunod sa batas mismo. Igalang mga nakakatanda at mga namumuno sa iyong bansa. Makiisa sa mga gawaing pambansa gaya ng eleksyon. Alagaan ng kalikasan. Magsumikap sa iyong larangan para sa ikaunlad ng bayan. Hindi mo naman kailangan pang magbuwis ng buhay para lang maipakitang mahal mo ang bayan mo. Ngayong buwan ng pag-ibig, alalahanin mo ring mahalin ang sintang Pilipinas. Adhikain mo't hinahangad, layunin kong matutupad. Ipinagdiriwang ang ika-75 taon sa himpapawid sa radyo, telebisyon at social media. Ito ang FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po narito na sa ating pong huling segment, ang blockbuster segment natin dito na Payo de Asunto, kung saan susubukan po namin ni Attorney John ang sagutin ang inyo pong mga katanungang legal. Ayan, so sa una nating katanungan, pakinggan natin ang ating listener. Ang ampon po ba na anak na walang legal papers na adopted child siya ay hindi kasaling magmana sa ari-arian ng kanyang adopted parents? Ayan, so ito hindi lang natin minsan naririnig ito, no, at na-encounter Attorney Jeremiah, no, yung mga inampon na hindi dumaan sa proseso po sa korte kung kaya't sinasabing walang legal papers. Yun po yun, ano ho? Kasi para po magkaroon ng legal at valid na adoption, kinakailangan po talagang dumaan sa korte kung saan merong i-release, merong i-issue ang korte na decree of legal adoption. At yun po ang legal na paraan kung saan mapuputol na po yung relasyon ng bata sa kanyang biological parents at ang magiging magulang na niya sa mata ng batas ay itong mga legal na umampon sa kanya. Ngayon, dahil po sabi niyo nga walang legal papers, hindi po siya legally adopted.
Kung kaya't sa madaling kasagutan po dito ay hindi po siya magiging tagapagmana ng kanyang mga adoptive parents kasi hindi po legal yung naging adoption sa kanya. Kasi po ang Article 189 ng Family Code, nakalagay po dito yung mga epekto ng legal adoption at naroroon din na inilalagay ng batas na ang isang legally adopted, ang pagtingin sa kanya ng batas, legitimate child po siya. At kung siya ay legitimate child, siya po ay magiging entitled sa mga mana na mula sa kanyang mga magulang na legal na umampon sa kanya. Subalit hindi po nangyari iyon dito kung kaya't pagdating po sa mana ay wala pong matatanggap na mana ang isang hindi legally adopted na bata. Of course, pwedeng maging exception lang, di ba, attorney? Kung yung lahat ng mga tagapagmana ay nagkaroon ng kasunduan at nagpirma sa isang kasulatan na may ibibigay sa kanya. Ibang usapan yon. Pero kung hindi ka po legally adopted, wala pong magiging, technically, di ba, walang mana na manggagaling mula sa mga adoptive parents. Kasi nga po, hindi dumaan sa proseso ng legal adoption. Okay, so pakinggan natin, attorney, ang isa pang katanungang ipadala sa atin ng ating listener. Magandang umaga po. Ask ko po ang batas tungkol sa tenant sa bukid. Pag nabenta ang bukid, magkano po ba ang para sa tenant? Salamat po. Yan. Iba naman katanungan ito. Ito ay tungkol sa isang tenant sa bukid. Yeah. So ito yung pinag-uusapan na sa tenancy kasi sa Pilipinas lalo na tayo isang agricultural country, no? At talagang maraming mga nagsasaka na hindi naman ang pagmamay-ari ng lupa ay sa kanila. At ito rin ay pinapatuloy na ina-address, no, ng ating bansa, ng ating pamahalaan sa maraming panahon at maraming mga pagkakataon. They have always tried to address yung tinatawag na emancipation of the tiller of the land, kasi gusto nga talaga ng ating batas, saligang batas, na ang taong nagbubungkal ng lupa ay bungkalin niya ang lupa na kanyang pagmamay-ari. So yan ay talagang matagal ng mga usapin. So ang katanungan kasi tungkol sa bukid, pag nabenta na daw pa yung bukid, magkakano daw ba yung sa tenant? Okay, so ang katanungan po natin ay meron ho ba kayong tenancy agreement? At ang tenancy agreement, meron po kayong pinag-usapan na ang bukid na to ay hindi mo dapat ibibenta hanggat ikaw po ay may tenancy, buhay ang tenancy agreement dyan. Dahil kung meron po ay dapat pong itong sundin at kung sakalin mang itong ibenta ay kinakailangan hindi ho maapektahan ang inyong pong tenancy agreement. Pero kung ito naman po ay wala, ay kinakailangan ito po muna ay kadalasan ay dumadaan po ito doon sa tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform Law, no? Yung tinatawag natin na CARP na naging expanded o yung CARPER. Pero ito pong batas na ito ay tumigil na po yung pagko-cover po ng mga property noong ito po ay natapos noong 2015. So balik kung inyong pong property ay sakop po ng tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform at ito po ay meron na pong ruling ang DAR o Department of Agrarian Reform na ito ay sakop ng CARP, ay hindi ho basta-basta maaari ho itong ibenta dahil ang bibili na po neto ay ang gobyerno para po dun sa tiller ng lupa. Pero ang bayaran po na to ay hindi po yung tenant at ang babayaran po na to is yung may-ari po ng lupa para po dun sa tenant. Pero kung wala hong ganong klaseng usapin at wala pong klaseng ganong kontrata na kung saan nagbibigay po ng karapatan sa tenant, ay wala hong makukuha ang tenant doon ho sa pinagbentan kasi ito po yung lupa ng may-ari. Maliban na lamang kung ito po yung malinaw na sinakop na po nung sa atin yung Comprehensive Agrarian Reform Law. Ayan, kaya kung may follow-up question pa ho related to this, ako ipadala niyo po sa amin. At please make reference po dito sa unang question. Yes. Para alam namin
kung ano yung nauna naming tinanggap na katanungan mula sa inyo. So, ito another question, pero ibang linya naman ito. Family naman ito. Oo, so sabi naman niya, iniwan po kami ng asawa ko at nagsasama na sila ng babae niya. Ang isang problema ko, hindi ko alam kung saan sila nagsasama. Hindi po inaamin ng asawa ko na may babae siya. Pero ang dami pong evidence sa Facebook, mga pictures na nagsasama po sila ng babae. Malaki na po ang effect sa isip ko, sa ginawa ng asawa ko, at wala akong kakayang matrace kung saan sila nakatira. Ano po ang dapat kong gawin? Di ba, attorney, nung gino-go over natin ang mga katanungan na ito at punta tayo rito, agad na sa isip natin, uy, concubinage siya na. Oo, kasi malinaw na malinaw po sa revised penal code natin na kapag po ang isang married man ay merong cohabitation sa kanyang mistress sa ibang lugar, in this case ganoon nga, yan po ay maaring maging masabi natin may concubinage na, at ang sabi nga maaring hindi naman talagang proof na nagkaroon sila ng intimate relationship, pero pwede mong i-infer, katulad daw ng may public or open flaunting of the illicit relationship. Ito po nasa Facebook. Talagang medyo pinapaalam sa lahat na sila ay nagsasama. So yan po ay setting a bad example. Kaya yung conduct na yan, pwede hong mag-fall under the crime of concubinage. Kaya yan po isang krimen, at yan po ay isang bagay na maaaring maging dahilan para mapanagot siya sa kanyang hindi magandang ginagawa laban sa inyo. Pero napag-usapan din natin, attorney, yung VAUSI, Violence Against Women and Children. Kasi nabanggit niya, naku, malaki yung effect sa isip ko sa mga ginagawa ng asawa ko. Totoo po yan. Kasi may emotional violence pong nangyayari, may psychological violence na nangyayari laban sa inyo sa pangangalo niya po ng inyong asawa. At yan po ay ipinagbabawal at pinaparusahan ng Anti-Violence Against Women and Children Act. At hindi lang po yun, kung hindi nagsusustento sa inyo, economic violence po yan. So marami po siyang nalalabag na mga batas na talaga pong mabibigat. Kung kaya yan ay isang mga bagay na maaari ninyong makonsidera. Nasa inyo pong pagpapasya yan, ipanalangin pong mabuti kung yan ang magiging direksyon po ninyo ang pagsasampa ng kaso. Dahil kung legal at batas ang pag-uusapan po natin, yun po yung maaaring kakaharaping kaso ng inyong asawa sa paglabag niya. Hindi lang sa concubinage and the revised penal code, kundi maging doon po sa VAUSI na kung saan merong violence committed against you na emotional, psychological, and perhaps maging economic. Ayan. So meron pa tayong isang katanungan, attorney. Ito, iba naman din. Para talaga tayo nagbabar every week dito. Diba? So eto. Okay, yung pamangkin ko nakagalaw ng pera sa kooperatiba nila. First offense po niya, nabayaran niya. At pinabigyan pa rin siya na mag-work. Ngayon ay biglang malaki na ang nagalaw niya sa koleksyon nila. Umabot ng 100,000 pesos. Nagawa na minsan, napatawad, pinagtrabaho pa rin, pero naulit, attorney? At 100,000 pesos na this time. Last year, nakiusap po kami. Gamitin na lang pambayad ang kanyang retirement pay. Ginawan lang po siya ng sulat kung saan pumirma siya at ako at yung kapatid niya witnesses. Ngayon, ang sabi ng manager ng co-op, kakasuhan na din po yung pamangkin ko at ng criminal case at pwede siyang makulong. Ang tanong ko po, ano pwede naming gawin para matulungan ng pamangkin ko para po kasi sa akin, kung tinerminate na nila agad ang pamangkin ko, hindi na po umabot sa ganito. Salamat po. Nako. Parang hindi ho yata naman, hindi naman ho dapat masamain yung ginawa po pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa inyo pong pamangkin
na kung saan nagkamali po siya. At syempre, sila ho'y umaasa na hindi na ho ito uulitin ng inyong pamangkin. Subalit, sinabi nga, 100,000 mahigit, umabot na ng 100,000 yung pera na nagalaw. Ibig sabihin, ito po, hindi po sa kanya at medyo ho delikado yung ganyang klaseng gawain dahil yan po ay maaring maging tinatawag na qualified theft na tinatawag. Meron hong pagtitiwalang ibinigay po sa kanya at yung pagkakatiwala po sa kanya niyan ang siyang naging sanhi para makuha po niya ang pera na pinagkatiwala po sa kanya. So, ang yung usapin po na ibabalik na lamang po ang pera mula po sa kanyang retirement ay ito po yung tinatawag na settlement po maaari ng civil aspect ng kaso. Ibig sabihin, yung pagkakautang po niya doon sa kumpanya, ay syempre dapat po niyang bayaran yung pagkakautang niya doon sa kooperatiba kasi siya naman ho talaga ang may kasalanan. Ngayon, yung criminal aspect po kasi dyan ay yung tinatawag po na yung theft or qualified theft ay hindi ho ibig sabihin na hindi ho nila maaari itong ma-file. May maaari pa rin ho itong ma-file dahil po yung maaari na nangyayari po ay yung mga membro po ng kooperatiba ang siyang pong nagpo-push at nagmamandato doon sa management na meron silang gawing action doon sa ginawa po laban po sa kumpanya dahil pangalawang beses nga naman po ito. Sort of saying po na hindi po automatically na nabubura po yung nagawang pagnanakaw o paggalaw ng pera dahil lamang po na meron ho naging kasulatan na babayaran. Kasi nagawa na po yung tinatawag po na krimen. Pero kung meron ho kami may advice ni Attorney Chona po sa inyo, ay kausapin niyo yung masinsin at humingi ho talaga kayo ng dispensa po sa kanila dahil hindi naman ho precluded o ibig sabihin hindi ho bawal na sila po ay mag-file ng kaso dahil nga ho nagawa na po yung krimen na yan. So, kausapin na lamang po talaga at kung hindi lamang ho maibalik kung magkano po yung nawala, pero baka ho kahit dagdagan ng konting interest para doon ho sa danyos na perwisyo na nagawa po. Yan lamang po ang amin pong ma-i-advise po sa inyo. Yaman na lamang po at inyo pong inamin rin ho na nagkamali naman po tayo. So, pakita po natin ang pagsisisi natin sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng reparation sa ating pong naatraso. Tama. Ngayon, may isa naman din pa tayong katanungan. Ito naman, may kinalaman naman sa donation. Iba-iba talaga tinanggap natin katanungan ngayon. Sabi niya, meron pong apartment na pinamana sa amin ang aming mga magulang, year 2018. Naghatian na po kami magkakapatid at nagbigay ng deed of donation kasi lahat ng name ng magkakapatid ay nandoon. Ngayon, kung yung likod, merong daan na gusto na pong ipasara at paggagawaan ng kusina, kaso ayaw makipag-usap ng maayos. Paano po magiging proseso nito para sa amin para maipasara ng maayos? Marami po kaming katanungan ni attorney dito, marami pong kulang na impormasyon. Kasi nabanggit nyo na napamanahan na po kayo, naghatian na po kayong magkakapatid sa makatuwid ng aming pagkaunawa, hindi kanya-kanya na po kayong ari-arian mula sa ari-arian ng inyong mga magulang o yung estate dahil nahati na po. Ngayon, sabi niyo, may nagbigay ng deed of donation. So, kailangan po malinaw din po yan. Ano ba yung deed of donation po na iyan? Para saan po ba yan? Sino po yung nag-donate at para kanino? Kasi po, meron hong mga qualification at requirements ang batas natin pagdating po sa deed of donation. Siyempre, dapat po malinaw na merong intention to donate at ano yung i-donate specifically po. Anong property po ba ito? Ito po ba yung sinasabi ninyong daan sa likod? Ano po? Yun po ba yun? Ano po naging usapan dyan sa donation na yan? Saan daw po ba gagamitin? May nakasaad po ba sa deed of donation na yan? So, wala po yung ganong impormasyon kung kaya't hindi po namin ma-address yun.
Ngayon, sabi po na merong ayaw makipag-usap ng maayos. So sino po kaya yon? Isa po ba yon sa mga pumirma sa deed of donation? Kapatid niyo po ba yan na pag-usapan niyo po ito na may daan na ipapasara at papagawa niyo ng kusina na ngayon ayaw na? So marami pa po kaming katanungan. Ngayon, doon po sa paanong proseso para maisaayos, depende po kasi kung ang mahalaga, kung meron po kayong deed of donation at itong ating pinag-uusapang property o daan na gusto nyong ipasara at gawa ng kusina ay naroroon sa deed of donation, ano po ang naging kasunduan ninyo riyan? Kasi po, yun ang magiging basihan at batayan ng inyong, di ba, magiging susunod na hakbang. Kasi pwede nyo pong kausapin ang inyong mga kapatid at sabihin, oo, napag-usapan naman natin, nandito naman sa deed of donation yan, dito ko yan gagamitin, ipapasara ko yan, etc. Parang papaalala po ninyo na iyon ang napagkasunduan. Ngayon, kung hindi po, kinakailangan pong magharap-harap po kayo muli at pag-usapang muli ninyo at inyo pong pag-agrihan, pagkasunduan, paano nga ba ang gagawin dyan sa property na yan? So yun po muna ang unang hakbang. Talagang kayo muna ang mag-uusap. Pangalawa, kung talaga hindi po maayos, doon lang po tayo tutungo sa barangay para po hingin ang tulong ng barangay na magkaroon po kayo ng settlement amongst yourself kung wala kayong kamag-anak. Di ba, attorney, ang ganda sana ng konsepto ng family council, no? Na kung saan merong nakakatanda sa pamilya na pakikinggan ng lahat. No? Na para maisaayos ito kasi po pamilya to mas mainam po na may ayos na lamang amongst yourselves. Okay. Hanggang dyan na lang yung ating talakayan, attorney, at medyo ang ating oras ay kulang na para pa sa iba pa. So ganun pa ba? At kung hindi po ninyo napakinggan ng buo ang ating kasagutan sa mga legal na katanungang ating tinalakay, pwede po ninyo itong balikan sa ating Facebook page as 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi pa ho namin nasasagot ang inyong po mga questions, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concerns, mag-message lamang po sa aming Facebook page. Pwede rin po kayo mag-send ng inyong pong video at audio messages ng inyong pong mga katanungan. Ngayon naman po, dadako na tayo sa ating pong prayer time. Panginoong Hesus, kami po lumalapit sa inyo ngayon. Sa oras na ito, kami nagpapasalamat dahil ikaw po ay makapangyarihan, ikaw ay mabuti, at ikaw ang aming Diyos. Sa oras na ito, kami po lumalapit at hinihiling po namin, O Diyos, ang inyong pong gabay, inyong pong biyaya, O Diyos, at inyong pong Panginoong katalinuhan sa bawat isa, Panginoon, na inaabot po ng aming pong mga salita. Nawa, O Diyos, ang sa kanilang pong mga pinagdadaan ng mga pagsubok, mga hamon, O Diyos, sa buhay, mga hamon sa buhay na legal, O Diyos. Father, we pray, O Father, that you will sustain them, Lord God, and give them the victory, Lord. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kinahunan, Panginoon, ng kanilang pong isip at puso, Panginoon, upang marinig po nila ang inyong tinig. Panginoon, bilangin po namin na ikaw po ang maging tagapagtanggol ng mga inaapi, O Diyos, at ikaw po, Panginoon, ang maging dakilang hukom, O Diyos, Panginoon, sa amin po mga buhay, Lord. Sa iyo po namin tinatagubilin, Panginoon, ang amin mga agapay na mga masugid, O Diyos, na nakikinig at sumusuporta sa programang ito, O Diyos. Kayo na, Panginoon, ang siyang bahala. Sinasuko ho namin sa inyong lahat ng ito. Ito po ang aming langin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Salamat mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, online, via Facebook at YouTube. At syempre sa Channel 185 sa Signal TV sa pamamagitan ng GCTV. Kami po ang inyong mga kampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyo lahat. Nasamahan kami muli sa susunod na Sabado sa parang himpilan at mga online platforms. Kaya't lagi po dating tatandaan,
Kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.